Ano nga ba ang globalisasyong ekonomiko? Para sa akin, yung globalisasyong ekonomiko ay parang pagsasama-sama ng mga bansa pagdating sa negosyo at ekonomiya. Dahil dito, mas nagiging madali yung palitan ng produkto, serbisyo, at kahit mga trabaho sa iba't ibang parte ng bansa. Parang nagiging isang malaking marketplace yung buong mundo kung saan lahat ng bansa ay pwedeng makipag-ugnayan. Halimbawa, yung cellphone na ating ginagamit, hindi lang siya gawa sa isang bansa. Yung parts pwedeng galing sa Korea o yung design galing sa US. Tapos yung mismong assembly niya ay galing sa China. Pero nagagamit pa rin naman natin dito sa Pilipinas. Ganun din baliktad. Kasi yung mga produkto natin gaya ng mga bigas at prutas nakakarating at nabebenta sa ibang bansa. Maganda siya kasi mas dumadami yung tsansa ng para sa trabaho at business opportunities. Pero may mga downside din ito kasi minsan umaasa lang tayo sa ibang bansa kaysa sa suportahan natin ang sariling atin. So, in short, yung globalisasyong ekonomiko ay parang tulay na nag-uugnayan sa iba't ibang bansa para mas magiging magkadikit yung mga ekonomiya nila. At para sa akin, may dalawang muka ang globalisasyong ekonomiko. Ang una ay positibo at negatibo. Sa positibong banda, mas nakakatulong talaga ito sa pag-unlad ng ekonomiya sa isang bansa. Dahil sa globalisasyon, mas dumadami ang oportunidad na nakukuha oportunidad ng trabaho lalo na kapag may mga foreign companies na pumapasok dito. Nakakakuha rin tayo ng mga modernong teknolohiya, mas mabilis na komunikasyon at mas malawak na access sa mga produkto mula sa iba't ibang bansa. Halimbawa, dati bihira lang mga imported na gamit pero ngayon halos lahat meron na. Isa pa, nakakatulong din ito para makilala ang mga produkto ng bansa natin sa iba't ibang panig ng mundo. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga negatibong epekto nito. Dahil sa sobrang bukas natin sa kalakalan, minsan naaapektuhan ng mga lokal na negosyo kasi hindi nila kaya makipagsabayan sa mga malalaking international companies. Maaari rin itong magdulot ng labis na pag-asa sa ibang bansa pagdating sa ekonomiya na parang kapag humina sila, damay din tayo at minsan hindi patas ang laban kasi mas nakikinabang ang ibang mamamayang bansa sa may hirap. May posibilidad din na mawala ang pagkakakinlanlan ng ating kultura dahil sa sobrang impluensya sa mga banyaga. Kaya masasabi ko po na maganda ang globalisasyon kung marunong tayong balansihin ang paggamit nito. Gamitin ng mga oportunidad natin na dala nito pero protektahan rin natin ang sariling produkto at kultura ng ating bansa. Okay, para po sa tanong na ano ang multinational at transnational. Ganito po siya. Yung multinational, ito po yung mga malalaking kumpanya na may headquarters o main office nila sa isang bansa. Tapos, yung may mga branch sila sa iba't ibang bansa. Pero kahit may branch sila sa iba't ibang bansa, halos lahat ng galaw nila ay nakabase pa rin sa kung anong desisyon ng main office nila o yung headquarters nila. Parang may isang boss na nagsasabi kung ano yung gagawin ng lahat. Halimbawa, yung mga sikat na fast chain restaurant natin dito, kahit mayroon dito sa Pilipinas, sinusunod pa rin natin yung gusto nilang style at standard ng main office kung saan sila nagmula. Samantalang yung transnational naman po ay halos pareho lang din po kasi may operation din sila sa iba't ibang bansa. Pero ang pinagkakaiba, mas independent yung bawat branch. Ibig sabihin, pwede nilang i-adjust yung produkto o serbisyo nakadepende sa kultura
o pangangailangan ng bansa na kung saan sila naroon. Halimbawa, clothing brand. Yung clothing brand po, pwedeng iba yung design sa Asia, iba sa Europe, at iba rin sa US. Na ina-adapt nila sa panlasa ng mga tao sa lugar na iyon. So, simple lang po. Yung multinational is, kumbaga, centralized. Isa lang yung main office na nagde-decide para kung ano yung gusto ng main office nila, yun din po yung susundin ng yung ng ibang branch sa ibang bansa. Tapos yung transnational naman po ay kumbaga decentralized po ang bawat branch, o meron silang freedom na mag-adjust sa kahit anong gusto nila. At yun naman po, maraming salamat.